sa Northern Luzon, plus the southwest monsoon or habagat na siyang pinalalakas hindi lang ni Bagyong Hener kundi pati ang isa pang bagyo sa labas ng Philippine Area of Responsibility. Naglandfall na nga po kaninang alas 11 ng gabi itong si Tropical Depression Hener sa bayan po ng Palanan sa Isabela, and as of 4 in the morning ay nasa vicinity na ito ng bayan ng Alicia sa Isabela pa rin. Taglay ang maximum sustained winds na 55 km per hour malapit sa sentro at may pagbugso hanggang 70 km per hour. May kabilisan po ito na kumikilos westward or pakanluran sa bilis na 30 km per hour at nagdadala na po ito ng masungit na panahon in many areas of northern and central Luzon. Dito naman po sa southern Luzon, Visayas and Mindanao, andyan pa rin ang habagat or southwest monsoon na siyang pinalalakas nitong si Bagyong Hener at si Bagyong Pulasa na nasa labas pa rin ng ating Philippine Area of Responsibility and soon ay papasok na rin ng ating PAR. Base po sa latest track ng Pag-asa, inaasahang kikilos pa rin po pa westward or pakanluran sa mga susunod na araw itong si Tropical Depression Hener. Maring bago po magtanghali ay mag-emerge na ito sa may West Philippine Sea at maring lumakas pa as a tropical storm. So maring magkaroon na ito ng international name mamayang hapon. And then from hapon hanggang gabi, mananatili pa rin sa karagatang sakop ng Pilipinas itong si Bagyong Hener hanggang sa makalabas ng ating Philippine Area of Responsibility bukas ng madaling araw hanggang sa patungo po dito sa pagitan ng Southern China and Vietnam. Base naman po sa ating forecast track, inaasahan po na nasa around 200 kilometers na ito west of Baguio City mamayang hapon at bukas ng madaling araw, mas malayo na ito sa ating kalupaan, around 475 kilometers kanluran ng Pangasinan. Base rin sa ating latest track, yung ating circle na kulay dilaw po, kung mapapansin nila, ito yung associated po sa malalakas na hangin dulot po nitong si Bagyong Hener. Maring doon sa ating forecast probability po, yung ating cone of probability, bahagyang umangat dito sa may parteng Ilocos Sur, yung sentro nitong si Bagyong Hener, o maring bumaba sa may Pangasinan mamayang tanghali. Sa ngayon po nakataas ang tropical cyclone wind signal number 1 sa mas maraming lugar dito sa may mainland Luzon, kabilang na dyan ang Cagayan, Isabela, Quirino, and Nueva Vizcaya. Buong Cordillera Region, meron pa rin po tayong tropical cyclone wind signal number 1, kabilang ng Apayao, Kalinga, Abra, Ifugao, Mountain Province, and Benguet. Buong Ilocos Region, from Ilocos Norte down to Ilocos Sur, La Union, and Pangasinan, may signal number 1 pa rin po. At hanggang dito po sa may Central Luzon, kabilang ng Zambales, Tarlac, Nueva Ecija, Pampanga, Bulacan, and Aurora. Signal number 1 na rin po sa northern portion of Bataan, kabilang ng Dinalupihan, Orani, and Hermosa. Northern portion pa rin of Quezon, kabilang ng Polillo Islands, General Nakar, and Infanta. Northern portion of Rizal, kabilang mga bayan ng Rodriguez and San Mateo. At ang northern portion of Metro Manila, meron na po tayong tropical cyclone wind signal number 1 or malalakas na hangin, kabilang na ang Quezon City, Caloocan, Valenzuela, Malabon, Navotas, Marikina, Manila, San Juan at Mandaluyong. Itong mga areas po natin na nabanggit, automatically po ay suspended na ang sea travel for all types of sea vessels. Dahil within 24 hours, magiging malakas po ang hangin around 40 to 55 kilometers per hour at bukod pa dyan, magkakaroon din po na paminsan-misang malalakas na mga pag-uulan. And speaking of pag-ulan, asahan po natin yung heavy to intense rains dun pa rin po sa areas na pinakamalapit dito kay Bagyong Hener, plus the habagat sa may western sections pa ng Southern Luzon and Visayas. Heavy to intense rains or hanggang 200 millimeters na dami ng ulan for today lang po yan. Cagayan, Isabela, Quirino, Apayao, Kalinga, Mountain Province, Ifugao, Ilocos Norte, Aurora, hanggang dito sa may Palawan, Occidental Mindoro, Aklan, Antique, and Negros Occidental. Moderate to heavy rains naman po ang asahan or pabugso-bugsong malakas na ulan sa natitirang bahagi ng Cordillera Region and Cagayan Valley, rest of Ilocos Region, Nueva Ecija, Bulacan, Quezon, Rizal, hanggang dito sa may Bicol Region at natitira pang bahagi ng Mimaropa, Western Visayas, and Negros Island Region. And other parts of the country, kabilang po ang Metro Manila, asahan pa rin po ang makulimlim na panahon na sasamahan din ng kalat-kalat ng mga pagulan and thunderstorms dahil pa rin yan sa southwest monsoon or habagat. Bukas at sa makalawa, aasahan pa rin po natin ang pamisa-misang malalakas na pagulan in some areas. Epekto pa rin po yan ng southwest monsoon at kabilang na dyan, by tomorrow hanggang 200 millimeters sa dami ng ulan pa rin sa Palawan, Occidental Mindoro, Aklan, Antique, and Negros Occidental. Habang meron tayong moderate to heavy na mga pagulan, dito pa rin po sa may norte, Ilocos Region, Cagayan Valley, Cordillera Region, Zambales, Bataan,
Mas lalakas pa po ang ulan sa Metro Manila, ganyan din sa Calabarzon, Bicol Region, Central Visayas at natitira ring bahagi po ng Mimaropa, Western Visayas and Negros Island Region dahil ito po yung time na papasok na itong bagong bagyong si Helen. And then pagsapit po ng Thursday, September 19, Occidental Mindoro pa rin po makakaranas ng pinakamararaming ulan, habang sa Metro Manila possible po ang moderate to heavy rains pa rin po lalo na sa umaga hanggang tanghali, as well as La Union, Pangasinan, Zambales, Bataan, Aklan, Antique at natitira pang bahagi ng Mimaropa. Kaya naman po patuloy na paalala sa ating mga kababayan, mag-ingat pa rin po sa mga pagbaha, lalo na po sa mga low-lying areas at yung mga hindi typical po na binabaha. Possible din po na magkaroon ng mga flooding sa inyong areas. Possible din po yung pag-apaw at pagragasan ng mga ilog, lalo na yung mga downstream. At possible din sa mga bulubundukin na lugar kabilang ng Cordillera Region, mga landslides, rain-induced landslides or pagguho ng lupa. Lagi po makapag-coordinate sa inyong mga local disaster risk reduction and management offices kung kinakailangan po ng paglikas at lagi makapag-ugnayan sa inyong mga local chief executives for possible suspension po ng work and class, kabilang na dyan ng governors, mayors, and the barangay chairman even. At para naman po sa malalakas na hangin, dulot pa rin ng southwest monsoon. Bukod pa dun sa binanggit natin na signal number 1, meron din po tayong mararanasan ng mga pagbugso dahil sa habagat over Batanes, Mimaropa, down to Bicol Region, Visayas, and Mindanao. Magpapatuloy pa rin ang mga pabugso-bugsong hangin sa Zambales, Bataan bukas. Gayon din sa Pampanga, Bulacan, Metro Manila, Calabarzon, down to Mimaropa, Bicol Region, at dito pa rin po sa Visayas and Mindanao. At hanggang Thursday, dahil nga dito pa rin sa southwest monsoon plus si Bagyong Helen, ay meron din mga hangin or gusty winds dito sa Isabela, Aurora, Pangasinan, Zambales, Bataan, Metro Manila, hanggang dito pa rin sa Calabarzon, Mimaropa, Bicol Region, Western Visayas, and Caraga Region. Bukod po sa malakas na ulan at malakas na hangin, meron ding matataas na mga alon dahil pa rin yan sa malakas din na southwest monsoon. Gale warning po nakataas as of 5 in the morning dito na po sa may Batanes and northern portions of Ilocos Norte and Cagayan, habang magpapatuloy ang matataas na alon dito pa rin po sa may southern Luzon and Visayas as well as Mindanao, sa Occidental Mindoro, Palawan, portions of Aklan, Antique, Iloilo, southern portions of Negros Occidental and Negros Oriental, Siquijor, dito rin po sa may Cebu, Bohol, hanggang dito sa may southern Leyte, Dinagat Islands, Surigao del Norte, Zamboanga del Norte, and Camiguin. Hanggang 4.5 meters or nasa 1.5 taas ng mga pag-alon or 1.5 palapag na taas ng mga pag-alon na mararanasan dun sa mga nabagit natin na lugar. Possibly po magkaroon ng mga suspensions for small sea vessels. At sa natitirang bahagi pa ng ating bansa, possible po yung hanggang 1 metrong taas ng mga pag-alon at minsan umaakyat pa ito kapag malalakas po ang mga pag-ulan. At update naman tayo regarding sa ating minomonitor na isa pang bagyo sa labas ng PAR. Tropical storm pa rin po ito with international minupulasan at nasa higit 1,900 kilometers silangan ng Central Luzon. Bahagyang mas malakas at 65 kilometers per hour malapit dun sa kanyang sentro at may pabuso hanggang 80 kilometers per hour. Kumikilos pa north-northwest at bahagyang mas mabagal sa ngayon at 15 kilometers per hour, pero eventually po ay bibilis din ito habang papasok na ng ating Philippine Area of Responsibility. At kapansin-pansin din itong cloud cluster sa may silangan po ng ating bansa na karamihan ay nasa loob na rin po ng ating Philippine Area of Responsibility, pero wala pa tayong indikasyon na ito ay magiging isang bagyo or low pressure area sa loob ng 24 oras. Base naman po sa pinakahuling track pa rin na pag-asa, papasok ng Philippine Area of Responsibility itong si Bagyong Pulasan mamayang gabi at tatawagin po natin na Bagyong Helen. Ito yung magiging pang-4 na bagyo for the month of September at pang-8 naman for 2024. Kikilos pa rin ito pahilagang kanluran dito po sa may Northern Philippine Sea and within the next 24 hours from mamayang gabi ay nasa loob po ito ng PAR hanggang sa makalabas po. Maaring bukas po ng tanghali or hapon patungo sa may Ryukyu Islands at sa may East China Sea. Mananatili pa rin po ito sa tropical storm throughout the forecast period o susunod po 2 hanggang 3 araw. Subalit na dyan pa rin po yung enhancement ng southwest monsoon or habagat, kagaya nung nagdaan po na bagyong Ferdy na dumaan din dito sa may North Philippine Sea, sa may corner ng ating area of responsibility.